Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1026. Peak Level Fight Among the Younger Generation. Bahagyang nagulat si Feng Zunzi nang makita niyang hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagiging mahiyain si Xiaoyan. Isang paghanga na mahirap makita ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano tinanggap si Xiaoyan bilang disipulo ni Yao Zunzi, na napakapili. Gayunpaman, kahit papaano, sapat na ang lakas ng loob na ito para tingnan siya ng iba sa mas magandang liwanag. Sa matanda at matalas na mga mata ni Feng Zunje, natural niyang masasabi na napakalakas ni Feng Qing'er. Bagamat nakapasok si Xiaoyan sa klase ng Daozang, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa labanang ito. Narinig din ni Feng Zunzi ang ilan sa mga chismis tungkol sa ilan sa mga bagay na ginawa ni Xiaoyan. Gayunpaman, narinig niya na ito ay dahil may makapangyarihang kaluluwa sa loob ng kanyang katawan. Nanguna na si Lei Zunzi para pigilan siya sa paggamit nito sa laban na ito. Kaya, ang lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan ay makabuluhang mababawasan. Iniwas ni Feng Zunzi ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Malabo niyang naramdaman ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang espiritual na katawan. Gayunpaman, nabigo siya na ang espiritual na ripple na ito ay hindi isang bagay na pag-aari ni Yao Lao. Mag-ingat ka, kung tama ang hula ko, ang lakas ng babaeng ito ay dapat na umabant na sa klase ng Daozang pagkatapos magbabad sa Heaven Mountain Blood Pool. Bukod dito, kasama ang lakas ng pakikipaglaban ng kanyang avatar, ang kanyang lakas ay higit pa kaysa sa isang ordinaryong Daozang. Lumingon si Feng Zunzi at inutusan siya. Kung hindi kanya kapareha, hindi na kailangang makipag-away sa kanya. Ang talento ni Feng Qing'er ay talagang nangunguna sa mga nakababatang henerasyong nakilala ko sa mga nakaraang taon. Kahit si Qing Luan ay nakaranas ng gap sa kanya. Hindi nakakahiyang mawala sa kanya. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad naman siyang ngumiti at tumango. Na si Wang Chen ay nagawang humiram ng tulong ng Heaven Mountain Blood Pool upang maabot ang kalahating talampakan sa klase ng Daozang. Sa mas nakakatakot na talento ni Feng Qing'er, hindi imposibleng gawain ang pagtagumpayan sa klase ng Daozang sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang avatar na binanggit mula sa bibig ni Feng Zunzi ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagkagulat. Siyempre, tumango si Xiaoyan sa ibabaw. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tahimik na umayos ng kaunti. Taglay ni Feng Qing'er ang kanyang pagmamataas habang si Xiaoyan ay may katulad na pagmamalaki. Kakakilala lang niya kay Feng Zunje. Bagamat ginagawa ng kabilang partido ang kanyang makakaya upang protektahan siya, si Xiaoyan mismo ay kailangang gumanap sa paraang karapat-dapat na pahalagahan ng iba. Walang ipinagmamalaki si Xiaoyan sa gayong pagtatanghal. Ang gusto lang niya ay makuha ang ibang tao na kilalanin ang paningin ni Yao Lao. Ito ang kaso lalo na sa harap ni Feng Zunzi. Marahang huminga ng hangin si Xiaoyan. Kinuyam niya ang kanyang kamay, at isang napakalaking dark black heavy Zuan ruler ang kumislap at lumitaw. Dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, nagamit din niya ang heavy Zuan ruler na ito ayon sa gusto niya. Ang mga paa ni Xiaoyan ay humakbang sa walang laman na hangin. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Pagkatapos nito, dahan-dahang lumapag ang kanyang mga paa sa arena. Itinaas niya ang kanyang mga mata, tinitigan ang makulay na damit at palalong batang babae sa harapan bago gumamit ng kaunting lakas upang kunin ang hilt ng ruler. Ang kapaligiran sa paligid ay unti-unting naging tense kasunod ng paglapag ni Xiaoyan sa arena. Kahit sino ay mararamdaman ang swords-drawn atmosphere sa loob ng stadium. Ang pangalan ni Feng Qing'er ay umabot sa rurok ng nakababatang henerasyon sa loob ng hilagang rehiyon ng Central Plains. Walang makakapantay sa kanya kahit sa apat na pavilion. Nabalitaan na ang babaeng ito ay minsang nakipagpalitan ng suntok sa isang elder ng Wind Lightning Pavilion, na umabot na sa level ng 2-star Daozang, at nauwi sa isang draw. Sa oras na iyon, hindi pa siya nakakalusot sa klase ng Daohuang. Ang resulta ng labanan na ito ay isang bagay na maaaring ipagmalaki ng isa. Bukod dito, ang kasalukuyang kanya ay formal nang nakapasok sa antas na ito. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay natural na magiging mas malakas pa. Siyempre,
Maaaring may reputasyon si Feng Qing'er bilang malakas, ngunit hindi rin mahina si Xiaoyan. Maaaring siya ay mabilis na bumangon kamakailan, ngunit ang mga bagay na ginawa niya ay nagdulot ng labis na pagkagulat sa iba. Mula nang dumating siya sa Tianbei City, natalo niya ang henyo ng Hong Clan, si Hong Chen, at pinatay sina Chen Yun at Hong Tianxiao, dalawang tunay na eksperto sa klase ng Dao Zhang, pati na rin ang puwersahang sinira ang Nine Heavenly Lightning Prison Formation na itinayo ng tatlong dakilang elder ng Wind Lightning Northern Pavilion. Sa huli, matagumpay pa siyang tumakas mula sa mga kamay ni Fei Tian. Ang bawat isa sa mga aksyon na ito ay maaari lamang ilarawan bilang nakakagulat mula sa pananaw ng isang tagamasid. Bagamat alam ng karamihan sa mga tao na ang lahat ng ito ay ginawa sa tulong ng isang malakas na espiritual na katawan mula sa mga alingawngaw, hindi nito ganap na nabura ang mga kakayahan ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, ang 2 taong ito mula sa nakababatang henerasyon, na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon, ay nagkikita sa Lightning Mountain na ito. Ang tit-for-tat na kapaligiran ay isang bagay na malinaw na madarama kahit ng mga nasa stand. Natural, ang palitan na ito ay walang alinlangan na magiging pinakakaakit-akit na labanan mula noong simula ng 4 Pavilion Grand Meeting ngayong season. Malamang na walang sino mang naruroon ang hindi gustong malaman kung sino ang huling mananalo sa labanang ito sa pagitan ng 2 nangungunang miyembro mula sa nakababatang henerasyon sa Hilagang Rehiyon. Napakaraming tao ang naramdamang kumukulo ang kanilang dugo nang maisip nila ito. Sina Xiaoyan at Feng Qing'er ay maaaring kumatawan sa pinakamataas na antas ng lakas ng pakikipaglaban sa pagitan ng nakababatang henerasyon ng Hilagang Rehiyon. Bagamat nakaramdam si Fei Tian ng labis na pag-aatubili matapos marinig ang mga salita ni Lei Zunzi, marahas lamang siyang nagalit kay Xiaoyan, tumalikod, at bumalik sa kanyang upuan habang nakakaramdam ng kaunting galit. Hindi pinansin ni Lei Zunzi si Fei Tian, na puno ng galit. Ang kanyang tingin ay walang pakialam na damapo kay Xiaoyan. Kaagad, sinulyapan niya si Feng Zunje at hindi sinasadyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hanggang sa sandaling ito, hindi niya maintindihan kung bakit biglang humakbang pasulong at pabalik si Feng Zunze kay Xiaoyan. Bukod dito, siya ay lubhang iginigiit sa kanyang kaligtasan. Karaniwang walang puwang para sa anumang negosasyon, sino lang itong brat kay Feng Zunje. Bulong ni Lei Zunzi sa kanyang puso habang nakadarama ng pagkawala. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Fei Tian sa gilid. Nagsalita siya sa mahinang boses. Ano ang dapat ikagalit? Si Qing'er ay lumalaban kapalit mo, at tinulungan ka pa niyang maiwasan ang masamang reputasyon. Napakasuklam ng batang iyon. Kahit si Elder Chen Yun ay namatay sa kanyang mga kamay. Huwag mong sabihin sa akin na iiwan na lang natin ang isang bagay na ganoon. Nagsalita si Fei Tian sa isang solemne na boses. Kung sa tingin mo ay may pakinabang sa atin ang pagsisimula ng digmaan sa Falling Star Pavilion, hindi rin natin hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Malamig na saway ni Lei Zunzi. Napuro si Fei Tian nang marinig niya ito. Kaagad, hindi niya sinasadyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang hitsura ni Feng Zunzi ay ganap na natigil sa pag-iisip ng Wind Lightning Pavilion na patayin si Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga talam ay bulag sa kasalukuyang palitan na ito. Hindi maiiwasan na ang isa ay masugatan sa labanan. Kahit si Feng Zunzi ay walang masabi. Isang masamang tingin ang bumungad sa mga mata ni Lei Zunje. Sinulyapan niya si Feng Qing'er na nakaharap kay Xiaoyan sa arena habang nagsasalita sa mahina at malalim na boses. Ano ang ibig sabihin ng pinuno? Nagulat si Fei Tian at agad na pinaikit ang kanyang mga mata. Inutusan ko na si Qing'er na mainam na gumamit ng malakas na strike kung may pagkakataon siya. Bagamat ang brat na iyon ay sumulong na sa klase ng Dao Zhang, hindi siya nakakakuha ng tulong mula sa mahiwagang espiritual na katawan na iyon. Malamang na hindi siya makakalaban ni Qing'er. Bukod pa rito, ang mga pinsala ay karaniwan sa isang labanan. Dahan-daang umalis si Lei Zunje. Bahagyang tumango si Fei Tian. Sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Si Xiaoyan ang naging dahilan ng pagkawala ng mukha niya. Paano mabubuhay ang kanyang reputasyon kung isasantabi ang bagay na ito na parang walang nangyari?
Bahagyang itinaas ni Feng Qing'er ang kanyang magandang mga mata sa arena kung saan mayroong swords-drawn atmosphere. Tumingin siya kay Xiaoyan sa harap niya. Ang aura ng kabilang partido ay talagang mas malakas kaysa noong siya ay nasa Heaven Mountain Blood Pool. Hindi katakataka na puno siya ng kumpiyansa nang dumating siya sa Lightning Mountain. Bagaman hindi ko alam kung paano mo nagawang tumayo si Feng Zunzi sa iyong likuran, malamang na napakawalang muwang mo kung sa tingin mo ay maaari kang umasa dito upang kumilos ng walang takot sa Lightning Mountain. Ang boses ni Feng Qing'er ay malinaw at matamis pa rin. Para siyang phoenix na naglalabas ng marangal na aura, na mahirap itago. Lumitaw si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang kanyang mga salita. Kalmadong pinagmamasdan siya ng mga mata nito. Ang maringal na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay parang ahas na nagising mula sa hibernation habang dahan-dahan itong umiikot. Kasunod ng pag-alo ng kanyang Dao Qi, isang malakas na aura ang tahimik na lumabas, na umaagos sa mga ulap. Batay sa aking kaalaman tungkol sa iyo, tila ikaw ay isang tao na maaari lamang umasa sa panlabas na lakas upang lumikha ng isang reputasyon para sa iyong sarili. Iyon ang nangyari sa espiritual na katawan na iyon, at ngayon ay ganoon din kay Feng Zunzi. Sa madaling salita, ito ay maaaring tawaging gamit ang lakas ng iba upang kumilos sa isang mapagmataas na paraan. Ngayon, gayunpaman, ang ugali mo na ito ay walang silbi. Ang kalmadong ugali ni Xiaoyan ay naging dahilan upang maging patayo ang mga kilay ni Feng Qing'er habang siya ay malamig na tumawa. Hindi niya gusto ang taong ito, nakapareho niya ng henerasyon, na nagpapakita ng hindi kanais-nais na paraan sa kanyang harapan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at sumulyap kay Feng Qing'er. Bigla niyang binawi ang labi niya at ngumiti. Sinabi niya, hindi inaasahan na isa kang maingay na babae. Dahil ito ang kaso, sasabihin ko rin sa iyo ang totoo. Kung wala kang Wind Lightning Pavilion o anumang iba pang background, ang pagiging eksklusibong domain ng ibang lalaki ay maaaring ang iyong pinakamahusay na pagpipilian sa iyong hitsura. Unti-unting nakaramdam ng lamig sa napakagandang mukha ni Feng Qing'er. Ang kanyang magandang mga mata ay malamig na tumitig kay Xiaoyan bilang isang maringal na aura na hindi mababa sa kanya na sumabog sa tunog ng dumadagandong na kulog na parang isang bulkan. Ang kanyang mga magagandang mata ay nakatitig kay Xiaoyan ng malamig. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malamig na arko ang itinaas sa mukha ni Feng Qing'er. Maniwala ka sa akin, pagsisisihan mo na sinabi mo sa mga salitang iyon. Ngumisi lang si Xiaoyan. Ang kanyang malambot na boses ay naglalaman ng isang uri ng tit for tat tone na hindi sumuko kahit kaunti. Hihintayin kita. Matapos sabihin ang mga salita ni Xiaoyan, ang lamig sa mukha ni Feng Qing'er ay naging mas siksik. Dahan-dahan ding pamipikit ang mga magaganda niyang mata. Biglang naging tense ang atmosphere sa stadium nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Isang matalim na layunin ng pagpatay na nagpalamig sa puso ng isang tao ang damaloy sa hangin. Shua! Ipinikit ni Feng Qing'er ang kanyang mga mata saglit bago ito biglang binuksan. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay biglang naging kakaibang kulay berdeng pilak. Ang matalim, siksik na hangarin sa pagpatay sa loob nila ay umabot na sa rurok. Battle Through the Heavens. Kabanata 1027. Wind-Killing Finger. Kasunod ng pagbabago ng berdeng pilak sa mga mata ni Feng Qing'er, isang malalim na berdeng bagyong Dao Qi ang agad na sumabog kasama siya sa gitna. Isang malabo pilak na kidlat ang kumislap sa loob ng bagyo habang ang malakas na dagandong ay nagiging sanhi ng panginginig ng puso ng isang tao. Ang napakalaking bagyong Dao Qi ay halos 100 talampakan ang laki. Lahat ng tao sa stadium ay natigilan nang makita ang energy pressure na kumalat mula rito. Ang ganitong kamangha-manghang eksena ay nilikha ni Feng Qing'er sa pamamagitan ng ganap na pag-asa sa Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay talagang malawak at marilag. Isang ligaw, marahas na puwersa ng pagsipsip ang ibinuga mula sa Dao Qi Storm, at ang matigas na Sliverwood Stadium ay tila nakaranas ng lindol sa ilalim ng lakas ng pagpunit ng ligaw na bagyo. Kumakalat ang makapal na bitek sa braso. Ang buong arena ay nagsimulang manginig sa sandaling ito. Ang katawan ni Xiaoyan ay tila nakadikit sa arena. Ang kanyang katawan ay nanatiling ganap na hindi alintana kung paano humigop ang bagyo.
Ang kanyang tingin ay mahigpit na nakalak sa bagyo. Malabo niyang nakikita ang isang malabong figure sa loob ng bagyo. Wind Lightning Daochi. Kusang pumikit ang mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang kumikislap na kidlat at ang makapal na hanging affinity na si Daochi. Ang talento sa pagsasanay ng Feng Chang'er na ito ay talagang medyo nakakatakot na mapagsama ang dalawang ganap na magkaibang Daokis na ito. Ang liksi ng hangin at ang marahas na puwersa ng kidlat. Ang dalawang magkaibang pagkakaugnay na ito ay perpektong pinagsama at ang lakas na lumabas mula sa kanila ay natural na malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng ordinaryong Daochi. Hindi nakakagulat na ang Feng Chang'er na ito ay nagtataglay ng espesyal na kakayahan na humamon sa lahat ng klase. Ito ay katulad ng Daochi ni Xiaoyan na hinaluan ng pagkakaroon ng Heavenly Flame, na nagpapahintulot sa lakas ng Daochi na maging hindi kapanipaniwala. Ito rin ang trump card ni Xiaoyan nang lumaban siya sa mga kalaban na higit sa kanya ang lakas. Ang kasalukuyang Flame Mantra ay D-Class Low Level. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa pagiging mahiwaga ng Flame Mantra, ito ay maihahambing sa isang D-Class Middle Level Chi Method. Sa mga tuntunin ng Chi Methods, hindi nakalamang si Xiaoyan kay Feng Chang'er. Pagkatapos ng lahat, sa suporta ng Wind Lightning Pavilion at sa kanyang namumukod tanging talento, ang Chi Method na kanyang Nozanay ay malamang na isang napakataas na antas, at malamang na mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong Daozang. Sa mga tuntunin ng Dao Techniques, ang parehong partido ay nagtataglay ng kanilang sariling mga ultimate moves. Kung hindi sila magkaharap, malamang na mahirap matukoy ang panghuling mananalo. Chi. Habang tinitimbang ni Xiaoyan ang lakas ng magkabilang partido sa kanyang puso, biglang bumaril ang isang makulay na tela na parang palaso mula sa napakalaking umiikot na bagyo. Isang matangkad na kidlat ang nakadikit dito habang ito ay tumagos sa bagyo. Nag-rocket ito sa kalangitan habang marahas itong bumaril patungo sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Ang makulay na tela, na nagdadala ng kidlat, ay naglalakbay sa sobrang nakakatakot na bilis. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ni Xiaoyan. Nagbago ang handsil ni Xiaoyan dahil sa makulay na telang ito na naglalaman ng malakas na kidlat. Biglang na-distort ang espasyo sa harapan niya. Ang makulay na tela ay marahas na nabasag sa magulong espasyo. Gayunpaman, lumihis ito mula sa orihinal nitong posisyon, at nagkataon na lumipad sa balikat ni Xiaoyan, na halos nawawala ito. Dahil sa kidlat na kumikinang dito, tumindig ang balahibo sa braso ni Xiaoyan nang dumaan ang tela. Isang malamig na singhot ang ibinuga mula sa bagyo nang ang makulay na tela ay madaling naiwasan ni Xiaoyan. Nanginginig ang tela at mabilis na umikot na parang isang makulay na ahas na nagtataglay ng ilang katalinuhan. Pagkatapos nito, bumaril ito sa likod ni Xiaoyan. Gumalaw ang mga daliri sa paa ni Xiaoyan matapos maramdaman ang rumaragasang hangin sa likuran niya. Lumitaw ang kanyang katawan ilang dosenang metro ang layo. Chi. Muling umiling ang makulay na tela at nagmadaling lumabas. Binaril nito si Xiaoyan na parang uod sa mga buto. Ang makulay na tela ay maaaring parang isang ordinaryong tela lamang, ngunit ito ay naglalabas ng malabong na lamig kapag ito ay pumutol sa hangin. Hindi ito tila isang tela lamang. Sa halip, ito ay mas katulad ng isang hindi pangkaraniwang metal. Idinagdag ang makapangyarihang Daochi na dala nito, ang tela ay madaling maputol sa isang bato. Ang isang ordinaryong ekspertong Daohuang ay malamang na makakita ng dugo kapag nakipag-ugnayan sila dito. Ang katawan ni Xiaoyan ay kakastabilize lang ng muli ang isang rumaragasang hangin. Napakunot-noo siya nang biglang bumangon ang isang jade green na apoy sa kanyang braso. Agad niyang inabot ang kamay sa likod niya at marahas na hinawakan. Bang! Tumpak na hinawakan ng kamay ni Xiaoyan ang makulay na tela na bumaril. Ang malakas na nakapaloob dito ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa apoy na nakapalibot sa kanyang kamay, ang makapangyarihang Daochi ay mabilis na inihaw ng glazed lotus heart flame sa kawalan. Malamig na tumawa si Xiaoyan nang hawakan niya ang makulay na tela. Ang malakas na puwersa na nilalaman nito ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa apoy na nakapalibot dito, ang malakas na Daochi na iyon ay mabilis na inihaw sa kawalan ng glazed lotus heart flame.
Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan habang hinahawakan niya ang makulay na tela. Bumangon ang Dao Qi mula sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang makukulay na tela at marahas na hinayla. Klang! Hinayla ang tela hanggang sa tuluyan na itong tuwid, kahit isang malabong metal na tunog ang lumabas mula rito. Ang kabilang panig ng tela, na nawala sa bagyo ay nanginginig ng may malakas na puwersa. Maging ang napakalaking bagyong Dao Qi ay tila nagbago ng distansya dahil dito. Tuwid na tuwid ang tela habang naglalabas ito ng lagaslas na tunog sa ilalim ng dalawang nakakatakot na puwersa. Gumagalaw ang mga ugat sa mga kamay ni Xiaoyan habang patuloy niyang minamaniobra ang kanyang Dao Qi. Sa kabilang banda, ang bagyong Dao Qi ay nagsimulang umikot ng mas mabilis. Ang lakas ng paghila na ibinuga mula kay With ay naging mas matindi. Klang! Kahit na ang makulay na tela ay hindi isang ordinaryong bagay, hindi nito nakayanan ang paghila sa dalawang direksyon ng dalawang piling Daozang. Kaya naman, hindi nagtagal bago lumitaw ang maraming maliliit na bitek sa gitna ng tela. Pagkatapos nito, isang malinaw na tunog ang umalangaw habang napunit ang tela. Si Xiaoyan at Feng Qing'er ay napaatras ng ilang hakbang bago nila tuluyang napatatag ang kanilang mga katawan. Colorful Phoenix Domination. Napunit pa lang ang makulay na tela nang biglang tumunog ang malinaw na sigaw. Kaagad, maririnig ng isa ang paulit-ulit na tunog ng swoosh-swoosh habang maraming makukulay na damit ang patuloy na kinunan palabas ng bagyo. Pagkatapos nito, nagwala sila patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Isang solemn na ang bumungad sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang makulay na tanawin na tumatakip sa kalangitan. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay mabilis na gumuhit ng maraming mga orbit habang ang mga figure ng ruler ay mabilis na lumitaw. 6-joint body flow ang ruler. Klang klang klang. Ang mga makukulay na tela ay bumuhos na parang ulan mula sa lahat ng direksyon, agad na tumama sa mga anino ng ruler, na mahigit 10 talampakan ang lapad. Isang malinaw na tunog ang patuloy na umalangaw sa paligid ng stadium. Ang makulay na tela ay naglalaman ng sobrang lakas. Kahit nahaharangan sila ng mga depensa ng siksik na ruler shadow sa bawat pagkakataon, ang lakas nito ay bumubuo pa rin ng maraming bitek sa silverwood ground na kinatatayuan ni Xiaoyan. Ang magkabilang paa ni Xiaoyan ay paulit-ulit na inalog hanggang sa lumubog sila sa pilak na kahoy. Lawak ng langit-ngit. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay natulala habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa arena. Bumuhos na parang ulan ang mga makukulay na damit mula sa langit, agad na dumapo sa depensa ng anino ng pabilog na ruler. Nagdala sila ng mga alon ng malinaw na tunog habang sinisira nila ang arena ng pilak na kahoy hanggang sa ito ay naging mas miserable. Klang! Isa pang makulay na tela ang marahas na nabasag sa mga depensa ng ruler shadow. Ang napakalaking lakas nito ay naging dahilan upang ang mga depensa ng circular ruler shadow kasama si Xiaoyan ay nabasag ng husto sa lupa. Kung titingnan mula sa labas, makikita lamang ng isa ang isang 10 talampakan ang lapad na hukay. Bagamat pinilit si Xiaoyan sa lupa, hindi tumigil sa pag-atake si Feng Qing'er. Malinaw niyang naunawaan na sa kabila ng naunang pag-atake na tila isang marahas na bagyo, hindi ito nagdulot ng labis na pinsala kay Xiaoyan. Sinira ng tuloy-tuloy na mga panlaban ng anino ng pinuno ang higit sa kalahati ng lakas ng mga tela. Screech. Isang malawak, makapangyarihang Dao Qi fluctuation ang ibinuga mula sa umiikot na bagyo. Kaagad, ang hindi mabilang na bilang ng mga makukulay na tela, na tumagos sa kalangitan, ay biglang nagkasalikop. Sa isang iglap, nakabuo ito ng 100 talampakan na malaki at makulay na phoenix sa harap ng mga mata ng lahat. Ang makulay na phoenix ay ganap na nilikha mula sa tela. Gayunpaman, ang napakalaking bagyo ng Dao Qi ay biglang gumuho sa sandaling ito ay nabuo. Nag-transform ang bagyo sa isang 10 talampakan na malaking Dao Qi pillar na bumaril sa katawan ng napakalaking, makulay na phoenix. Wind Lightning Sacrifice. Ang pagkawatak-watak ng bagyong Dao Qi ay nagsiwalat kay Feng Qing'er sa loob nito. Itinuro ng kanyang daliri ang makulay na phoenix sa di kalayuan, at isang patak ng sariwang dugo ang lumipad mula sa daliri. Sa wakas, dumapo ito sa katawan ng makulay na phoenix.
Nabuo ang puwersa ng buhay sa makulay na phoenix ng Damapo ang patak ng sariwang dugo sa katawan nito, na hindi makapaniwala ng iba. Ang maringal na aura na nakapaloob dito ay naging mas ligaw at marahas. Wind-killing finger. Ang katawan ni Feng Qing'er ay nasuspine sa kalangitan. Ang kanyang makukulay na damit ay lumipad, dahilan upang siya ay magmukhang marangal at mayabang bilang isang babaeng Diyos. Ang kanyang daliri ay nakatutok sa 10 talampakan ang lapad na hukay sa ibaba habang siya ay nagpakawala ng malamig na sigaw. Ang makulay na phoenix ay agad na nagbuga ng malakas at malinaw na tili nang tumunog ang sigaw nito. Isang maringal, nakakatakot, berde pilak na liwanag na haligi ang nabuo sa bibig ng makulay na phoenix. Mabilis itong lumiit maya-maya, nag-transform sa isang liwanag na kasing laki lamang ng palad nang bumaril ito ng swoosh na tunog. Xiaoyan, isang daliri ang kukuha ng buhay mo. Ang nanginginig na boses ni Feng Qing'er ay umalangaw sa kalangitan habang ang sinag ng liwanag ay pumutok, na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng ilang tao. Wind-killing finger, isa sa pinaka-nakamamatay na Dao technique sa loob ng Wind Lightning Pavilion. Ang tunog ng hanging nilalanghap ay paulit-ulit na naganap sa buong stadium nang lumitaw ang boses ni Feng Qing'er. Maliwanag, pamilyar ang lahat sa magandang daliri na ito. Si Feng Zunzi, na nakabalik na sa kanyang upuan kanina, ay pinaikit ang dalawang mata sa sandaling ito. Nakahilig ang katawan niya. Isang malalim na berdeng umiikot na hangin ang damaloy sa kanyang daliri na parang espiritu. Gayunpaman, ang isang kidlat ay malabo na kumikislap sa kamay ni Lei Zunzi sa gilid ng ang Daochi ni Feng Zunzi ay nagiba-iba. Maliwanag, kung aatake si Feng Zunzi sa sandaling ito, malamang napipigilan siya kaagad. Ang bilis ng liwanag ay lubhang nakakatakot. Tila tumagos ito sa kalawakan. Sa isang iglap, ito ay lumitaw sa hangin sa itaas ng hukay sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Sa susunod na sandali, ang walang katapusang shadow defense ay gumuho. Maraming panghihinayang na buntong hininga ang agad na umalangaw mula sa paligid ng arena nang makita nilang bumagsak ang anino ng depensa ng ruler. Gayunpaman, ang kanilang mga buntong hininga ay tumunog nang ang isang napakagandang Jade Green Fire Lotus ay tahimik na lumabas mula sa ruler shadow. Naghiwa-hiwalay ang mga talulot nito, na naging dahilan upang magmukhang napakaganda. Battle Through the Heavens. Kabanata 1028. Holy Demon Phoenix Icon. Ang Jade Green Fire Lotus ay dahan-dahang namumulaklak tulad ng isang pinong lotus. Isang fluorescent na ilaw ang nananatili sa ibabaw nito, na nagbibigay ng kagandahang nakakapukaw ng kaluluwa. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakabigla na kagandahang ito ay nagtago ng isang nakakatakot na mapanirang, ligaw, marahas na lakas. Ang sinag ng liwanag ay bumaril sa ibabaw ng ang apoy na lotus ay namumulaklak. Kaagad, ito ay marahas na bumangga sa gitna ng apoy na lotus sa harap ng hindi mabilang na mga mata. Dalawang pag-atake na naglalaman ng nakakatakot na enerhiya ay nagbanggaan na parang mga meteorite sa sandaling ito. Ang banggaan ay hindi inaasahang nagresulta sa isang malakas na ingay. Ang matinding liwanag na sinag at ang jade green na ilaw ay nagsalubong sa isa't isa, paulit-ulit na nagwawala sa isa't isa. Kumalat ang isang maliit na linya mula sa walang laman na hangin kung saan nagbanggaan ang dalawang ilaw. Tahimik ang buong stadium. Ang mga mata ng lahat ay matatag na nakatitig sa punto ng banggaan ng pagitan ng apoy na lotus at ng liwanag na sinag. Bagamat wala ang inaasahang malakas na tunog, ang ilan sa mga may matalas na pandama ay malabo na nakadarama ng lakas ng nakakatakot na enerhiya. Unti-unting umikot ang apoy na lotus. Ang jade green na glow nito ay nagmukhang isang kristal na kulay berde. Nanatili ang apoy sa kabuuan nito. Gaano man kalakas ang sinag ng liwanag, nahirapan itong makalusot sa fire defense. Sa halip, ang sinag ng liwanag ay unti-unting lumabo habang ang dalawang ito ay nag-aalis sa isa't isa. Nagpatuloy ang pagmumukhang ito habang mas nakikita rin ang ripple sa hangin. Sa huli, isang ligaw na puwersa ng pagsipsip ang ibinubuga mula sa punto ng banggaan, sinipsip ang mga fragment ng bato sa lupa sa pabilog na liwanag at nabasag ang mga ito sa pulbos. Nagpatuloy ang ripple mga 2 minuto o higit pa bago unti-unting hangin na habang lumalabo ang liwanag na sinag. Sa wakas, tuluyan na itong nawala.
Kahit na nawala ang liwanag na sinag, ang Jade Green Fire Lotus ay patuloy na umiikot ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang kulay ng Jade Green nito ay naging mas dimmer. Maliwanag, ang pagguho ng isa't isa kanina ay naubos ang malaking halaga ng enerhiya ng Fire Lotus. Ang huling nagwagi sa pagitan ng dalawang nakakatakot na Dao skills ay ang hindi kilalang Fire Lotus. Sa sandaling ito, maraming mga tandang ang tumunog sa stadium. Ang mga nakaupo ay lubos na pamilyar sa lakas ng wind-killing finger ng Wind Lightning Pavilion. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na kahit na ginamit ito kay Feng Qing'er, nauwi pa rin ito sa pagharang ng hindi pa naririnig na lotus ng apoy ni Xiaoyan. Nakarelax ang tensed body ni Feng Zunzi sa mga VIP seat. Unti-unting nawala ang umiikot na hangin sa kanyang kamay. Nakatitig ang kanyang mga mata sa dahan-daang umiikot na apoy na lotus habang ang sorpresa ay sumilay sa kanila. Ang ligaw, marahas na enerhiya na nakapaloob sa loob ng apoy na lotus ay isang bagay na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkagulat. Hindi alam ng matandang iyon ang hakbang na ito. Huwag mong sabihin sa akin na natutunan ni Xiaoyan ang Dao technique na ito mula sa ibang lugar. Pero bakit kahit ako ay hindi pa nakarinig ng ganoon kalakas na Dao technique? Nakaramdam ng pagdududa si Feng Zunzi. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Lai Zunzi, na ang mukha ay tila kasing lalim ng tubig. Isang mahinang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ni Feng Zunzi. Hindi katakataka na siya ay pinili ng matigas na matandang lalaki na iyon, na may mataas na inaasahan. Ang talento ni Xiaoyan ay higit na mas mataas kaysa kay Han Feng. Ang taong ito ay nakatanggap ng wind-killing finger ni Feng Qing'er. Sa gilid ng arena, tiningnan ni Tang Ying at Mo Qingluan ang sinag na nawala. Lumitaw ang gulat sa kanilang mga mata. Nakaharap na nila ang lakas ng wind-killing finger noon. Natural, naiintindihan nila ang lakas ng naturang Dao technique. Gayunpaman, ang eksena ngayon ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagbuntong hininga sa kanilang mga puso. Itong Xiaoyan, na biglang lumitaw, ay malamang na mas malakas kaysa sa kanila. Tumayo si Feng Qing'er sa walang laman na hangin. Ang kanyang matikas na katawan ay nagpakita ng kaakit-akit na kurba sa ilalim ng takip ng makulay na damit. Nanlamig ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang liwanag na sinag sa ibaba. Maaaring nayanig ang kanyang puso, ngunit hindi ito ipinahayag ng kanyang ekspresyon. Nang mawala ang liwanag na sinag, ang Jade Green Lotus na apoy, na nakabitin sa itaas ng hukay, ay nagsimulang umikot ng pabilis. Naglabas ito ng swoosh na tunog habang gumagawa ito ng magandang berdeng buntot ng apoy habang mabilis itong bumaril patungo kay Feng Qing'er sa kalangitan. Ang mga kilay ni Feng Qing'er ay naging patayo nang makita niya ang apoy na lotus na lumapit dito. Ginalaw niya ang kanyang kamay at ang napakalaking makulay na phoenix ay sumigaw. Lumitaw ito sa itaas ng kanyang ulo sa paraang parang kidlat. Isang pabilog na 7 kulay na light barrier ang kumalat sa kanyang katawan, na bumabalot sa kanya. Boom! Dumating ang Fire Lotus nang mabuo ang light barrier. Kaagad, para itong bomba nang sumabog ang napakalaking alon ng apoy laban sa light barrier. Ang malaking pagsabog ay parang isang magandang firework habang lumilipad ito sa kalangitan. Sa ilalim ng pag-atake ng ligaw, marahas na enerhiya, isang pabilog na ripple ang mabilis na kumalat sa 7 kulay na light barrier na ito. Ang bilis ng pagkalat ng ripple. Sa huli, hindi nakayanan ng light barrier ang nakakatakot na lakas ng pagsabog. Nabasag ito sa gitna ng malakas na ingay. Nabasag ang liwanag na harang at pumasok ang natitirang apoy. Walang humpay itong bumangga sa napakalaking, makulay na phoenix. Ang dakilang lakas na iyon ay nagpalipad dito sa isang matalim na sigaw. Ilang makukulay na tela ang napunit mula rito sa sandaling ito. Bumaba sila mula sa katawan ng makulay na phoenix. Ang makulay na phoenix ay pinadalang lumipad, na inihayag si Feng Qing'er sa likod nito. Gayunpaman, lumilitaw na medyo bumuti ang kanyang kalagayan. Gumalaw ang kanyang katawan, nag-iwan ng ilang after images sa kalangitan. Kasabay nito ang pag-iwas ng kanyang katawan sa natitirang alon ng apoy. Bagamat naiwasan niya ang alon ng apoy, kitang-kita na ang estado ni Feng Qing'er ay medyo mas miserable sa palitan na ito.
Ito rin ang naging sanhi ng pagdilim ng kanyang mukha. Ang magandang figure ni Feng Qing'er ay lumipad pabalik pagkatapos idiin ng kanyang mga paa ang walang laman na hangin. Dumapo siya sa katawan ng makulay na phoenix, na sira-sira na. Kinagat ng likod ng kanyang mga ngipin ang kanyang daliri bago niya ito idiniin bigla sa likod ng makulay na phoenix. Soul Swallow ang bloodline. Sa sigaw na iyon, biglang sumilay mula sa kanyang palad ang isang makapal na pulang kinang. Mabilis itong pumulupot sa makulay na phoenix. Sa loob ng kakaibang pulang glow na iyon, mabilis na nabawasan ang katawan ng makulay na phoenix. Sa wakas, ito ay naging isang makapal na pulang glow na nilamon ng maliit na bibig ni Feng Qing'er. Nang inig ang magandang katawan ni Feng Qing'er nang pumasok ang pulang glow sa kanyang katawan. Kaagad, isang pares ng mga makukulay na pakpak ng phoenix ang nagpalawak sa likuran niya. Kasabay nito, mabilis na tumaas ang kanyang aura. Hindi nagtagal ang sumisikat na aura bago ito tumigil. Gayunpaman, si Feng Qing'er ay tumaas mula sa lakas ng isang 1-star na si Dao Zhang hanggang sa isang 3-star na si Dong Zhang. Ang ganitong uri ng nakakabaliw na pagtaas ay naging sanhi ng isang medyo natulala habang pinapanood lamang ito. Lumitaw din ang figure ni Xiaoyan sa arena nang tumataas ang aura ni Feng Qing'er. Nagsalubong ang kilay nito at sumulyap sa kanya. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa habang ang mga seal na nabuo ng kanyang mga kamay ay mabilis na nagbago. Skyfire 3 Mysterious Change. Isang malamig na sigaw ang lumabas sa puso ni Xiaoyan. Umakyat ang apoy mula sa kanyang katawan bago mabilis na bumalik dito. Ang kanyang aura ay biglang tumaas sa katulad na paraan. Gayunpaman, huminto ito nang halos hindi na niya maabot ang lakas ng isang 3-star Dao Zhang. Nakaramdam ng pagtataka si Xiaoyan sa kanyang puso nang maramdaman niya na ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nagbigay daan lamang sa kanya na itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng dalawang bituin. Noong ginamit niya ito bilang isang Dao Huang, hindi naging mahirap na itaas ang kanyang lakas ng 3 bituin, ngunit sa kasalukuyan ay halos hindi nito maabot ang 2 bituin. Ang agwat sa pagitan nila ng bawat bituin ay talagang medyo malaki. Matapos magmuni-muni ng kaunti sa kanyang puso, sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan kung bakit. Ang agwat sa pagitan ng bawat bituin sa klase ng Dao Zhang ay mas malawak kaysa sa klase ng Dao Huang. Kapag gumagamit ng parehong secret technique, natural lang na mahihirapan ang teknik na makuha ang parehong epekto tulad ng sa nakaraan. Gayunpaman, talagang kayang pataasin ni Feng Qing'er ang kanyang lakas ng higit sa 2 bituin. Tila ang secret technique na ginamit niya ay tiyak na mataas. Dapat ay mas malakas ito ng kaunti kaysa sa hindi ko kumpletong Skyfire 3 Mysterious Change na ito. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Tila kapag nagkaroon siya ng oras, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makomplito ang Skyfire 3 Mysterious Change. Kung hindi, siya ay nasa kaliwa sa isang dehado kung siya ay makipag-away sa isang eksperto na nagtataglay din ng isang secret technique. Dahil dumating na ito, natural lang na hindi ko na ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay. Ang pagtukoy sa mananalo ang pinakamahalaga. Tumingin si Xiaoyan kay Feng Qing'er na nagpapakpak ng isang pares ng 7 kulay na pakpak sa kalangitan. Ilang sandali pa ay biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Medyo hindi sigurado ang kanyang tingin habang nakatitig sa mga pakpak ng phoenix sa kanyang likod. Sa hindi malamang dahilan, may naramdaman siyang pamilyar kapag nakatingin sa kanila. Habang nagdududa si Xiaoyan, biglang nanlamig ang berdeng pilak na mata ni Feng Qing'er habang nananatili siya sa kalangitan. Lumabas sa kanyang katawan si Majestic Dao Qi, na naging isang napakalaking icon ng phoenix sa likod niya. Ang phoenix na ito ay ganap na itim na kulay at nagbigay sa isa ng isang uri ng malademonyong pakiramdam. Nakatitig ang mga mata ng phoenix kay Xiaoyan mula sa malayo habang ang hindi pangkaraniwang pressure ay bumaba mula sa langit. Sa ilalim ng pressure na ito, maging ang enerhiya sa paligid ay naging medyo magulo. Maraming nakakagulat na boses ang ibinuga mula sa labas ng arena. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang napakalaking icon na phoenix na itim na kulay. Nanlamig ang buong katawan niya sa ginawa niya. Sa sandaling ito, naunawaan niya na tila si Feng Qing'er ay katulad ni Mo Qingluan dahil pareho silang hindi tao. Sa halip, ang kanilang mga orihinal na anyo ay magical beasts. Gayunpaman,
Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Xiaoyan ang isang magical beast na may ganoong pressure sa lahat ng mga taon na ito. Ang magagandang mata ni Feng Qing'er ay walang kahit kaunting emosyon habang nakatitig kay Xiaoyan. Ilang sandali pa, marahang itinaas niya ang kanyang braso. Itinuro ng kanyang daliri si Xiaoyan mula sa di kalayuan. Ang kanyang nakakapanghinang buto na boses ay nagdadala ng isang uri ng hindi pangkaraniwang malakas, nangingibabaw na aura. Holy Demon Phoenix Icon, lamunin ang langit at lupa. Nang tumunog ang malamig na sigaw, ang ilusyonaryong itim na phoenix sa likod ni Feng Qing'er ay tila muling nabuhay. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito sa langit. Kaagad, binaligtad nito ang napakalaking pares ng mga pakpak nito at ang 100 talampakan ang taas na kadiliman ay nagdala ng lubhang nakakatakot na lakas habang marahas itong bumaril patungo kay Xiaoyan na parang meteorite. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa hindi pangkaraniwang madilim na itim na liwanag na tumatakip sa lugar na ito. Gumalaw ang kanyang mga kilay at ang bone-chilling flame ay mabilis na lumabas. Nang may gagawin na sana siya, bigla niyang naramdaman ang pag-iiba mula sa kanyang storage ring. Nabigla siya. Gumalaw ang kanyang isip, at naramdaman niya ang pinagmulan ng pagbabago sa loob ng kanyang storage ring. Isa itong bote ng jade. Sa loob ng bote ng jade ay may ilang patak ng berde-pulang dugo na naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Natigilan si Xiaoyan habang nakatingin sa mga patak ng berdeng-pulang dugo na dinalisay niya mula sa misteryosong bangkay noon. Parang may naalala agad siya habang nanliit ang mga mata. Ang kanyang tingin ay tumingin kay Feng Qing'er sa kalangitan habang ang isang nakakagulat na kaisipan ay kumalat mula sa kanyang puso. Siya. Isa siyang mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Battle Through the Heavens. Kabanata 1029. Holy Icon Strength. Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ni Feng Zunzi nang makita niya ang Dark Black Phoenix Icon sa likod ni Feng Qing'er mula sa mga VIP seat. Lumingon ang mga mata niya kay Lei Zunzi sa tabi niya habang sinasabi niya sa malalim na boses. Ito ay hindi inaasahan na siya ay isang tao mula sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Hindi nakakagulat na kailangan mong personal na kumilos upang itago ang kanyang tunay na aura. Ngumisi si Lei Zunzi. May pride na nakatago sa kanyang ngiti. Sinulyapan niya si Xiaoyan sa arena at sinabing, ang Xiaoyan na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao para mapilitan si Qing'er na gamitin ang lihim na kasanayan ng kanyang tribo. Naningkit ang mga mata ni Feng Zunzi. Isang lamig ang bumungad sa kanila. Hihihi. Feng Zunzi ay hindi dapat maging walang ingat. Maaaring hindi ka matakot sa aking Wind Lightning Pavilion, ngunit si Qing'er ay isang tao mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Malamang na hindi hahayaan ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ang mga bagay kung may mangyari sa kanya. Dapat mong malaman kung gaano kalaki ang tribong iyon. Pinakamabuting huwag humanap ng hindi kinakailangang Star Pavilion. Nagsalita si Lei Zunzi sa mahinang boses. Tinatakot mo ba ako? Biglang ngumiti si Feng Zunzi habang nagtatanong. May ilang pag-iingat sa puso ni Lei Zunzi habang tinitingnan niya ang ngiti sa mukha ni Feng Zunzi. Si Feng Zunzi ay naging sikat sa pinakamatagal na panahon sa 4 na dakilang Daozun na naruroon. Bukod dito, siya rin ang pinakamay karanasan na tao. Noong si Lei Zunzi ay isang Daozang pa, si Feng Zunzi ay nagtataglay na ng isang malakas na reputasyon sa rehiyon ng Central Plains. Bagamat naging pantay na ang kanilang mga katayuan ngayon, natatakot pa rin si Lei Zunzi sa kanya. Hindi ito maaaring ituring na isang banta. Ikaw at ako ay alam sa ating mga puso kung ito ay totoo o hindi. Napatingin si Feng Zunzi kay Lei Zunzi. Kaagad, tumingin siya sa arena at tumawa sa mahinang boses. Hindi ako gagawa ng isang bagay tulad ng pang-aapi sa isang mas bata bilang isang elder. At saka, walang nakakaalam kung sino ang lalabas na mananalo sa labanang ito. Nakataas ang kilay ni Lei Zunzi habang nakataas ang gilid ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Sa tingin mo ba ay magiging katapat ni Xiaoyan si Qing'er? Si Qing'er, na gumamit ng lihim na kasanayan ng kanyang tribo, ay isang tao na kahit na ang ilan sa mga makapangyarihang elder sa Wind Lightning Pavilion ay hindi kayang talunin, lalo na si Xiaoyan na nakalusot lamang sa klase ng Daowang ilang sandali ang nakalipas.
Nakangiti si Feng Zunzi habang sumagot siya sa paraang walang pag-aalinlangan. Kung ganoon, hintayin natin ang huling resulta. Tumawa ng malakas si Lei Zunzi nang makita niya ito. Sabi niya, dahil ganito ang pagkakasabi mo, tingnan natin kung sino ang huling tatawa sa palitan na ito. Habang nag-uusap ang dalawang higanteng ito sa mga VIP seat, si Xiaoyan sa arena, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos ng malabong hulaan ang pagkakakilanlan ni Feng Qing'er, bigla siyang naunawaan. Hindi katakataka na naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam nang makita niya ang kanyang magandang makulay na mga pakpak ng phoenix. Kung ang makukulay na balahibo at laman ay aalisin, hindi ba ang mga pakpak na iyon ay eksaktong kapareho ng kanyang mga pakpak ng buto? Kalokohan. Bakit ang babaeng ito ay miyembro ng Heaven Demon Phoenix Tribe? Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagmura sa kanyang puso nang maramdaman niya ang berde-pulang dugo ang mga pagbabago sa loob ng bote ng jade sa kanyang storage ring. Ito ay hindi inaasahan na ang dugo na kanyang pinino ay kumilos sa isang hindi inaasahang paraan pagkatapos makilala ang isang miyembro ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang tribong ito ng Heaven Demon Phoenix ay talagang kakaiba. Hindi nakakagulat na maaari itong maging isa sa tatlong nangungunang paksayon sa mundo ng Magical Beast. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay paulit-ulit na tumagos sa storage ring, itinatago ang pagbabago-bago ng berde-pulang dugo. Kung pinahintulutan si Feng Qing'er na malaman na siya ay nagtataglay ng dugo ng Heaven Demon Phoenix Tribe sa kanyang kamay, malamang na mag-imbita siya ng walang katapusang dami ng problema. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Heaven Demon Phoenix ay talagang mas malakas kaysa sa isang paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang bumangon sa puso ni Xiaoyan matapos na paghiwalayin ang isang bahagi ng kanyang isip upang sugpuin ang pagbabago-bago ng berde-pulang dugo. Ang maliwanag na kidlat ay lumabas sa kanyang katawan nang siya ay agad na nawala sa kanyang orihinal na kinalalagyan. Boom! Nawala na lang ang katawan ni Xiaoyan nang biglang bumaba ang kakaibang liwanag mula sa langit. Agad itong bumangga sa matigas na Silverwood Arena. Isang hindi pangkaraniwang sizzling sound ang ibinuga habang 100 talampakan ang lalim na hukay na lumitaw sa arena. Ang mga sinulid ng madilim na itim na apoy ay sinunog sa paligid ng hukay. Inihayag ni Xiaoyan ang kanyang katawan sa hangin. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa mga sinulid ng lubhang mahinang apoy. Lumilitaw na lumabas sila mula sa impyerno sa sobrang lamig. Ang gayong kakaibang apoy ay tila pinagmumulan ng pakiramdam ng panganib sa puso ni Xiaoyan. Anong uri ng apoy ito? Hindi ito dapat maging isang heavenly flame. Kung hindi, ang heavenly flame sa aking katawan ay may naramdaman, gayunpaman, ang lakas ng apoy na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang heavenly flame. Sumayaw ang sorpresa sa puso ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang siya ay lubos na pamilyar sa heavenly flame sa heavenly flame rangkang. Gayunpaman, ang isa ay hindi makakahanap ng isang katulad na apoy dito anuman ang iniisip ng isang tao tungkol dito. Nawala ang madilim na itim na liwanag ngunit si Feng Qing'er sa kalangitan ay nagpakawala lamang ng malamig na tawa. Ang kanyang pinong daliri ay itinaas at ang madilim na itim na liwanag ay bumaril, tulad ng isang napakalaking sawa, mula sa napakalaking hukay. Naglabas ito ng mga alon ng malalim na tunog ng sonic boom na kumalusko sa buong kalangitan. Napakunot ang noo ni Xiaoyan habang nakatingin sa kakaibang liwanag na tumama. Nararamdaman niya na ang loob ng madilim na liwanag ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Kung tatamaan siya nito ng ulo, malamang na masusugatan siya ng malubha kahit sa lakas niya ngayon. Isang kidlat ang kumikislap sa mga paa ni Xiaoyan habang ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Maraming mga afterimage ang paulit-ulit na lumitaw sa kalangitan. Xiaoyan, hindi ka makakaiwas sa lakas ng banal na icon. Ito ay susundan ka habang buhay kung hindi nito kikitil ang iyong buhay. Lumitaw ang pangungutya sa magandang mukha ni Feng Qing'er habang malamig siyang tumawa habang pinapanood si Xiaoyan na umiiwas. Ang napakalaking icon na itim na phoenix ay mas mapatla kumpara sa dati. Maliwanag, ang ganitong uri ng nakakatakot na madilim na pag-atake ay hindi isang bagay na magagamit ni Feng Qing'er ng maraming beses sa kanyang kasalukuyang lakas.
Lumitaw si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang malamig na tawa ni Feng Qing'er. Isinaaktibo niya ang 3,000 lightning movement sa limitasyon nito. Maraming mga after-image ang paulit-ulit na lumitaw sa kalangitan. Gayunpaman, ang gayong mga after-image ay agad na madudurog sa kawalan ng kakaibang liwanag, malapit na sumusunod sa kanyang likuran. Swoosh! Swoosh! Inihagis ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay. Ang isang pares ng napakalaking jade green ruler ay marahas na kumikinang sa madilim na itim na liwanag. Gayunpaman, ito ay ganap na walang silbi. Kahit na ang bilis ng madilim na liwanag ay hindi gaanong nabawasan. Ang pagiging solemne sa mga mata ni Xiaoyan ay naging mas siksik nang makita niyang ang madilim na liwanag ay ganap na hindi naapektuhan. Ang tinatawag na Holy Icon Strength na ito ay talagang medyo kakaiba. Hindi rin solusyon ang pag-iwas sa ganitong paraan. Ang paggamit ng ganitong uri ng Holy Icon Strength ay naubos ang malaking halaga ng Dao Qi. Kung titingnan ang hitsura ni Feng Qing'er, tila isang beses lang niya ito magagamit. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay pinapabilis niya ang kanyang paggaling sa Dao Qi. Kung papayagan siyang gumamit ng isa pang banal na icon, malamang na mas magulo pa ang mga pangyayari. Ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Ang mga ordinaryong pag-atake ay walang silbi laban sa banal na icon na ito. Kung nais ng isang tao na sirain ito, dapat gumamit ng lakas na mas nakakatakot pa kaysa rito. Isang malamig na kislap ang kumislap sa maitim na mga mata ni Xiaoyan. Kinuyam niya ang kanyang kaliwang kamay at isang jade green na apoy ang lumabas mula rito. Mabilis itong nahati sa isang berdeng apoy at isang hindi nakikitang apoy. Idiniin ng kanyang daliri ang kanyang mga kilay at lumitaw din ang isang makapal na puting apoy. Tatlong uri ng heavenly flames ang bumangon at nalante sa palad ni Xiaoyan. Ang kanilang nakakatakot na temperatura ay naging sanhi ng hindi kapanipaniwalang init sa buong lugar. Maging ang maitim na ulap sa malayong kalangitan ay nagsimulang magkalat dahil sa kanila. Heavenly Flame. Tatlong uri. Ang mga mukha ni na Lei Zunzi, Feng Zunzi, Jian Zunzi, at Huang Quan Zunzi sa VIP seat ay nagbago sa sandaling lumitaw ang tatlong uri ng Heavenly Flames. Isang gulat ang bumungad sa kanilang mga mata. Bagamat nakakita na sila ng Heavenly Flame dati, hindi pa sila nakakita ng taong nagtataglay ng tatlong uri ng Heavenly Flame. Ito kaya ang Flame Mantra. Ang matigas ang ulo na matandang iyon ay talagang nagturo pa ng gayong Qi method kay Xiaoyan. Huminto ang mga mata ni Feng Zunzi sa tatlong uri ng Heavenly Flames sa mga kamay ni Xiaoyan. May bigla siyang naalala. Nauwi sa hindi sinasadyang pag-ungol sa kanyang sarili sa kanyang puso. Ang paglitaw ng tatlong uri ng Heavenly Flames ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakakilala sa tatlong uri ng Heavenly Flames. Bagamat hindi nila masabi ang pinanggalingan ng apoy, gayunpaman ay malabo pa rin nilang naramdaman kung gaano pambihira ang tatlong uri ng Heavenly Flames mula sa nakakatakot na temperatura na lumabas sa kanila. Hindi nag-atubili si Xiaoyan kahit kaunti matapos lumitaw ang tatlong uri ng Heavenly Flames. Marahas niyang idiniin ang tatlong uri ng Heavenly Flames sa harap ng nabigla ang mga mata ng grupo ni Lei Zunzi. Ang lalaking ito. Baliw ba siya? Kahit na sa pagiging mahinahon ni Lei Zunzi, hindi siya nakabawi habang pinapanood niya si Xiaoyan. Ang lakas ng isang Heavenly Flame ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, ang paglaban sa pagitan ng bawat uri ng Heavenly Flame ay nakakabighani. Kung ang isa ay random na paghaluin ang mga ito, ang huling resulta ay magiging abo ang kanilang sarili. Hindi bihira na makakita ng mga ganitong bagay sa Central Plains. Si Xiaoyan ay natural na walang oras upang bigyang pansin ang pagkabigla ni Lei Zunzi at ng iba pa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagsasama-sama ng tatlong uri ng Heavenly Flames ay maaaring hindi ituring na mahirap, ngunit kailangan pa rin niyang ituon ang kanyang isip upang subukan ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kakaibang equilibrium. Screech. Ang hindi pangkaraniwang madilim na liwanag ay muling tumama. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Xiaoyan. Isang pilak na kinang ang kumikislap at siya ay lumitaw mahigit 100 talampakan ang layo. Sa oras na muling sumiklab ang madilim na liwanag, ang kanyang katawan ay kumikislap na, at umatras ng malayo.
Sa mabilis na pag-iwas na ito, ang tatlong kulay na kumpol ng apoy sa kanyang mga kamay ay nagsimulang dahan-daang nagsama-sama. Isang magandang tatlong kulay na lotus ng apoy ang dahan-daang bumangon mula sa kumpol ng mga apoy. Ang stadium ay lumitaw na parang tahimik na ibabaw ng isang lawa pagkatapos na ihagis dito ang isang malaking bato sa sandaling lumitaw ang tatlong kulay na fire lotus. Maraming spatial ripples ang naganap. Maging ang enerhiya ng lugar na ito ay biglang naging mas mailap at marahas. Ang eksenang ito ay talagang akma sa paglalarawan ng mundong bumabagsak sa kaguluhan ng ipanganak ang fire lotus. Ang mga ekspresyon ni Lei Zunzi at ng iba pa sa mga VIP seat ay lubhang nagbago sa sandaling ito. Naramdaman nila ang isang uri ng mapanganib na aura mula sa tatlong kulay na fire lotus. Ang taong ito. Paano niya maipapalabas ang napakalakas na Dao technique? Tumango si Feng Zunzi. Sumilay sa kanyang mukha ang isang ngiti na mahirap itago. Talagang kasing talas ng dati ang paningin ng matigas ang ulo na iyon. Ang binatang ito ay nagtataglay ng mga kwalipikasyon upang maging kanyang disipulo. Matagumpay na nabuo ang Fire Lotus. Sa pagkakataong ito, ganap na pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, itinaas ang kanyang ulo, at sinulyapan si Feng Qing'er sa kalangitan. Isang mahabang hininga ang pinakawalan niya, inilabas ang kababaan na naranasan niya noong tumakas kanina. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo at isang malakas na tawa na may dalang mapagmataas na aura ay bumangon sa langit. Sa ilalim ng galit ng Buddha, ang lahat ng mga multo at kasamaan ay titigil sa pag-iral. Battle Through the Heavens. Kabanata 1030. Demon Phoenix Bell. Kasunod ng malakas na tawa ni Xiaoyan, na malakas na bumaba mula sa langit, ang wash basin-sized na tatlong kulay na fire lotus sa kanyang mga kamay ay biglang nag-transform sa isang apoy na kumikislap patungo kay Feng Qing'er sa kalangitan. Matindi ang pagbabago ng espasyo saan man dumaan ang apoy na lotus. Isang maitim na spatial na linya ang tila parang tinta na nakakalat sa walang laman na kalangitan kung saan man dumaan ang apoy na lotus. Ang walang katapusang kadilimang iyon ay naging sanhi ng pagkagulat sa isa. Lumipad ang apoy na lotus, na tila nagudyok sa enerhiya ng buong lugar na ito. Ang mabangis na hangin ay hinalo habang ang natural na enerhiya ng mundo ay naging marahas din. Ang hindi pangkaraniwang kababalaghan na ito ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na nanonood dito upang matigilan. Ang ganitong nakakatakot na baka ay isang bagay na kahit na ang mga eksperto, na nasa klase ng Dao Zhang sa loob ng maraming taon, ay nahirapang mag-trigger. Mula sa kalangitan, tiningnan ni Feng Qing'er ang apoy na lotus na nagbagong anyo ng apoy na sumugod. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay nagbago sa unang pagkakataon. Talagang naramdaman niya ang isang annihilating aura mula sa apoy na lotus. Sa ilalim ng ganoong aura, isang bagyo ang hindi sinasadyang bumangon sa kanyang puso sa kabila ng kanyang katayuan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya na tila minamaliit niya ang binatang ito na may katulad na edad sa simula pa lamang. Palagi niyang iniisip na si Xiaoyan ay umasa sa tulong ng panlabas na lakas upang maisagawa ang kanyang maraming nakakagulat na tagumpay. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos ng hitsura nitong nakakatakot na tatlong kulay na lotus na apoy, ang pangunawa niya kay Xiaoyan sa kanyang puso ay itinaas kahit gaano siya ayaw na mangyari iyon. Kung hindi, ang isa na sa huli ay magdurusa ay malamang na ang kanyang sarili. Nakatitig ang magagandang mata ni Feng Qing'er sa tatlong kulay na fire lotus na pumutol sa hangin gamit ang marahas nitong enerhiya. Isang solemn na ang mabilis na lumitaw sa kanyang magandang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang madilim na liwanag, na kanina pa tumatama sa hangin, ay lumipad pabalik sa paraang parang kidlat. Muli itong pumasok sa ilusyonaryong itim na phoenix sa likod niya sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Kasunod ng pagpasok ng kakaiba, madilim na liwanag na ito, ang napakalaking ilusyon na itim na phoenix ay biglang naging mas totoo. Ang nakakatakot na pressure na kumalat mula dito ay mabilis ding naging mas matindi. Holy Icon Demon Phoenix Bell. Ang kamay ni Feng Qing'er ay nakabuo ng maraming nakakasilaw na sil na may bilis na parang kidlat bago ang kanyang maliit na bibig ay biglang naglabas ng malamig na sigaw.
Makikita ng isang tao na ang napakalaking ilusyonaryong itim na phoenix sa likod niya ay tila nabuhay muli nang tumunog ang sigaw. Isang matalim na sigaw ng phoenix ang ibinuga sa langit. Ang maitim na liwanag ay biglang bumalot at bumalot sa katawan ni Feng Qing'er. Matapos balutin ang katawan ni Feng Qing'er sa loob nito, ang malakas na madilim na liwanag ay medyo kumikislap din. Ilang sandali pa, nakabuo ito ng malaking itim na kampana na mahigit 100 talampakan ang laki. Napakalaki ng kampanang ito. Ito ay itim na itim ang kulay at ginawa sa ibabaw ng napakalaking kampana ay isang lumilipad na itim na phoenix na nakabuka ang mga pakpak nito. Isang kakaibang itim na apoy ang paulit-ulit na kumukulot at bumangon mula sa katawan nito. Medyo kakaiba ang napakalaking kampanang ito. Maliwanag, ito ay pinagsama-sama mula sa enerhiya, ngunit ito ay tila mas totoo kaysa sa isang bagay na may sangkap. Kahit na ang madilim na liwanag na nananatili dito ay katulad ng isang aktwal na sangkap. Ang napakalaking, maitim na kampana, na biglang lumitaw, ay natural na pumukaw ng maraming mga tandang mula sa buong stadium. Ang napakalaking kampanang ito ay nagbigay sa isa ng isang uri ng nakakatakot na aura ng pagiging hindi masisira kapag tinitingnan ito mula sa malayo. May isip lamang ng isa kung gaano kagulat ang katigasan ng bagay na ito. Malamang na kahit ang buong puwersang pag-atake ng ilang elite na Daozang ay walang magagawa dito. Demon Phoenix Bell. Namuo ang mga mata ng 4 na dakilang Daozun sa VIP seat habang nakatitig sila sa napakalaking itim na kampana. Isang solemn na ang bumungad sa kanilang mga mukha. Kabilang sa mga bagay na may kwalipikasyon na ituring na makapangyarihan, ang reputasyon ng bagay na ito ay lubos na mahusay. Ito ay usap-usapan na ang Demon Phoenix Bell na ito ay isang Dao technique na ipinasa sa Demon Phoenix Tribe mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay nilikha ng isang ninuno ng Heaven Demon Phoenix na ang lakas ay umabot na sa klase ng Dao Sheng. Ang defensive strength nito ay hindi maihahambing na nakakatakot. Bukod dito, maaari itong magamit upang magpakawala ng isang napakatalam na sonic wave attack at defensive, at ito ay parehong nakakasakit upang makitungo. Ito ang kakayahan ng Tribong Heaven Demon Phoenix. Kaunti lang sa parehong klase ang makakasira nito. Gayunpaman, ang babaeng ito ay malinaw na natuto lamang ng mababaw na bahagi nito, kung ang mga matandang iyon, na hindi mamamatay, mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay gagamit nito, malamang na ang lahat ng bagay sa loob ng 50 kilometrong radius ay mapapawi ng Demon Bell na ito kanyang dila. Napabuntong hininga siya sa paghanga at ipinaliwanag ang sitwasyon habang hinihimas ang kanyang balbas. Sa kasamaang palad, ang Holy Icon Demon Phoenix Bell na ito ay magagamit lamang ng isang taong may bloodline ng Heaven Demon Phoenix. Nagpakita ng init ang mga mata ni Huang Quanzunzi bago siya nagsisisi na bumantong hininga. Mayroong ilang mga bagay na maaaring makaakit sa kanila pagkatapos nilang maabot ang ganoong antas. Gayunpaman, ang Holy Icon Demon Phoenix Bell na ito ay maaaring ituring na isa sa mga bagay na iyon. Kung gagamitin nila itong Demon Phoenix Bell sa kanilang lakas, malamang na makakaasa sila sa sarili nilang lakas para labanan ang dalawang elite na Daozun na may katulad na lakas. Huang Quanzunzi, hindi ka dapat mawala sa sarili mo sa pagiging nasilaw. Subukan mong iwasang hawakan ang mga bagay ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang mga taong iyon ay hindi man lang papayag na madapa ang iba sa bangkay ng mga mula sa kanilang tribo, lalo na ang isang mahalagang Dao technique. Bahagyang natawa si Lei Zunzi habang pinaparusahan. Nagbago ang mukha ni Huang Quanzunzi nang marinig ito. Agad siyang tumawa. Nagbibiro lang ako. Itong kagalang-galang na ito ay hindi ganoon katanga. Ang posisyon ng Heaven Demon Phoenix Tribe sa Magical Beast World ay katulad ng Peel Tower at Hall of Souls sa rehiyon ng Central Plains. Sila ay isang uri ng superior at hiwalay na pag-iral. Ang kanilang lakas ay likas na nakakatakot. Bagamat medyo malakas din ang Yellow Spring Pavilion, mas mahina pa rin ito kung ikukumpara sa naturang paksayon. Bagaman malakas ang Demon Phoenix Bell, ang maliit na bahagi nito ay hindi makakamit ng kahit ano. Sinulyapan ni Feng Zunzi ang napakalaking Demon Phoenix Bell na iyon habang mahinang tumawa. Walang tumutol sa kanyang mga sinabi sa pagkakataong ito. Maaaring malakas ang Demon Phoenix Bell ni Feng Qing'er,
ngunit ang kakaibang three-colored fire lotus na iyon ay nakakatakot din. Ito ay lalo na ang kaso kapag naramdaman ng isang tao ang lakas ng pagkalipol na nakapaloob dito. Ang lakas na iyon ay naging sanhi ng kahit na mga eksperto sa antas ng Lei Zunzi na malabo na makaramdam ng kaunting takot. Sa paningin ng grupo ni Lei Zunzi, natural nilang batid na ang banggaan na ito ay malamang na matukoy ang mananalo sa laban na ito. Gayunpaman, mula sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, hindi nila matukoy kung sino ang lalabas na mananalo. Ang maitim na kampanilya ay nabuo lamang nang ang apoy ay kumikinang, nagawa sa apoy na lotus, pumutol sa hangin at dumating. Ang laki ng fire lotus ay masasabing maliit lamang kung ihahambing sa napakalaking sukat ng kampana. Maaaring ito ay maliit sa laki, ngunit ang nakakatakot na enerhiya na nilalaman nito ay isang bagay na walang sino man ang nangahas na maliitin. Sa harap ng hindi mabilang na mga titig, ang fire lotus ay parang isang maliit na butil ng buhangin na marahas na bumangga sa napakalaking kampana sa isang tiyak na paraan. Klang! Isang parang kulog na chime ang biglang tumunog nang maganap ang banggaan. Isang napakalaking sonic wave ang mabilis na kumalat mula sa ibabaw ng napakalaking kampana na parang isang tunay na sangkap. Ang ligaw, marahas na pagbabago-bago ay naging sanhi ng pag-ikot kahit ang madilim na ulap sa kalangitan. Tumunog ang bell chime nang sumunod ang isang mahina at malalim na ingay. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang wash basin-sized na tatlong kulay na fire lotus. Ang pagsabog na ito ay hindi nagdulot ng malakas na tunog. Gayunpaman, ang tatlong kulay na alon ng apoy na biglang lumundag ay parang 100,000 talampakan ang taas na tsunami sa karagatan. Tumaas ito sa nakakagulat na paraan. Ang buong kalangitan ay agad na naging isang mundo ng apoy. Mabilis na tumaas ang temperatura. Ang ilan sa mga lugar sa malayong Wind Lightning Mountain Range ay nagsimulang masunog dahil sa mataas na temperatura. Ang mga alon ng usok ay tumaas sa kalangitan. Ang alon ng apoy na nagmumula sa lahat ng direksyon ay tila tinakpan ang kalangitan sa sandaling ito. Ang makapal at maitim na ulap sa itaas ng Lightning Mountain ay nasangga sa sandaling ito. Ang kulog na kumikislap sa loob nila ay parang mga daga na nakakita ng pusa. Lahat sila ay tumakas sa gulat nang ang tatlong kulay na heavenly flame ay tanggayin. Ang Lightning Mountain ay naging ganap na kaguluhan sa sandaling sumabog ang tatlong kulay na fire lotus. Hindi mabilang na bilang ng mga tao sa Lightning Mountain ang basang-basa sa pawis. Kahit si Dao Qi ay hindi ganap na maihiwalay ang ganitong uri ng temperatura. Natigilan ang lahat habang nakatitig sa walang katapusang tatlong kulay na dagat na apoy sa kalangitan. Sa isang iglap, nanginig ang kanilang mga puso. Kung ang dagat ng apoy na ito ay bababa ng kaunti, malamang na ang Lightning Mountain na ito ay ganap na mawawasak nito. Ang mga ekspresyon ng apat na dakilang Daozun sa mga VIP seat ay sumailalim sa iba't ibang pagbabago sa sandaling ito. Hindi nila inaasahan na gagamitin ni Xiaoyan ang nakakatakot na Dao technique. Ang gayong mapanirang lakas ay isang bagay na kahit isang ekspertong 6-star Daozang ay nahirapang makamit. Ngayon, gayunpaman, ito ay lumitaw sa mga kamay ng isang 1-star Daozang. Sa kanilang paningin, natural nilang masasabi na si Xiaoyan ay lubos na umasa sa kanyang sariling lakas para gamitin ang pag-atake. Kaya, hindi siya umasa sa anumang panlabas na lakas, gayunpaman, ito mismo ang dahilan kung bakit lalo pang nanginginig ang kanilang mga puso. Natigilan din si Fei Tian habang nakatayo sa tabi ni Lei Zunzi. Ang kanyang mukha ay lumitaw na kakaiba sa background ng tatlong kulay na heavenly flame sa kalangitan. Sa harap ng pagsabog ng tatlong kulay na fire lotus na ito, maging siya ay tunay na nakaramdam ng isang uri ng mapanganib na aura na tumagos sa kanyang mga buto. Kung haharapin niya ang pag-atake ng fire lotus na ito, marahil ay makakaligtas siya sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay tiyak na magiging mabigat. Ang taong ito ay talagang mapanganib. Nakahinga si Fei Tian ng malalim na hangin. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging mataimtim. Mabilis ding umakyat ang bigat ni Xiaoyan sa kanyang puso. Maraming mga tingin ang tumingin sa dagat ng apoy sa kalangitan na may mga natulala na ekspresyon. Isang napakalaking kampana ang nakatayong matatag sa gitna ng dagat ng apoy. Gayunpaman,
Ang maitim na liwanag sa ibabaw nito ay nakabuo din ng maraming mga ripple ng enerhiya habang nasa paligid ito ng tatlong kulay na alon ng apoy. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Lei Zunzi nang makita niyang ang napakalaking, maitim na kampana ay hindi nakaranas ng maraming pagbabago matapos hampasin ng tatlong kulay na alon ng apoy. Hanggat kayang tiisin ni Feng Chang'er ang pag-ataking ito, tiyak na magtatapos ang laban na ito sa kanyang tagumpay. Crack! Gayunpaman, nang si Lei Zunzi ay nakahinga ng maluwag, isang malinaw at malambot na tunog ang biglang bumasag sa tahimik na kalangitan. Maaaring mahina ang tunog na ito, ngunit hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Lei Zunzi. Agad niyang hinigpitan ang kamay at dahan-daang itinaas ang ulo. Nakatuon ang kanyang mga mata sa napakalaking, maitim na kampanilya, at nakita niya ang maraming maliliit na bitek na dahan-dahang kumakalat dito.